strive. Study his book, it will guide all your ways, leading you always to offer him praise. Cling to the Lord and stay close by his side. Trust in his grace and in his love abide. Cling to the Lord in whatever you do. Hold to his promises, faithful and true. Cling to the Lord, ever cleave to his word. Follow the truth and do not be deterred. Steadfastly standing and conquering sin. God will provide strength and courage within. Cling to the Lord and stay close by his side. Trust in his grace and in his love abide. Cling to the Lord in whatever you do. Hold to his promises, faithful and true. This is not our rest, this is not our home. We are travelers bound for a world to come. Comes full soon the end of life's little day, and our place found empty for we fly away. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, 'neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. To the home up there oft we turn our eyes, when some joy departs, when a dear one dies. Then we vision here of a city fair, where we'll in the partings in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, 'neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Precious home up there, which the Lord prepares for the one whose name in his book appears. How our fond hearts yearn for the Lord's return, when we'll be together in the home up there. Oh, it won't be long till we reach our home, where no death invades, where no trouble comes, where we'll sigh no more, 'neath the loads we bear, be with Christ forever in the home up there. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay bebis ng gabi mga kapatid at mga kaibigan. So tayo po ay mangangaral ulit dito po sa Facebook Live. Katulad po kahapon ng gabi. Kaya po tayo po ay nagagalak sa ganitong pagkakataon na tayo po ay makapangaral at makapagturo sa pamagitan ng Facebook. So, tayo pa nagpapasalamat sa kaparaanan ito na available sa panahon natin ngayon. So sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan mga igsuon, sa ating mga kakabsat,
naimbag na nabi kada kayo amin kakabsat at sa ating mga katugangan, Diyos marahay na banggi sa indugabos. Sa ating po mga kapatid at kaibigan Diyos sa Pangasinan, binabati natin si kapatid na Yeng Quinto, na taga Manawag, Pangasinan, Masanto sa Labi, Ed sa kayo namin. At sa mga kapatid sa Carabao Island, binabati natin si Luigi Sungkang, mayad ng gabi sa tanan. At dito po sa amin, sa lugar po ng Pampanga, may pabingi kay ko nga. So tayo po magsisimula na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Sana po ay maging makatulong po sa atin ang ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral po sa gabing ito ay patungkol po sa mga bulang tagapagturo o false teachers. Kaya nga po tayo mag-ingat sa mga bulang tagapagturo. Meron po mga tunay na nagtuturo sa salita po ng Diyos. Marami po yon na makikita natin sa Bagong Tipan. Si Apostle Paul, yung apostol, si Timothy, si Tito, Titus, sila po ay nagtuturo ng tamang aral. Pero ganyan din po, meron po mga bulaang tagapagturo. Dito po sa ating pinaka-teksto, dito po sa pangalawang Pedro, ikalawang kabanata, dito po sa unang talata. Ito itong ating pababasa. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. At sinasabing there were also false prophets. There were. Yun po yung past tense. Ito yung tumutungkol doon sa bansang Israel na may mga bulaang propeta. At yun po ay nakasulat po sa Deuteronomy chapter 18 na sinasabi na kapag ka isang propeta ay magsasalita ng isang bagay na hindi nangyari, ito po ay isang bulaang propeta kanya. So nagkaroon po ng bulang propeta sa bansa ng Israel. Iyan po sinasabi sa Sangalang Pedro sa ikalawang kabanata, unang talata, meron po tinatawag ng false teachers. Meron din pong babala. Marami pong babala sa Bagong Tipan tungkol po sa mga bulang Kristo o false Christ. Bago po darating yung destruction of Jerusalem, marami po ang lilitaw na magsasabi sila ay mga Kristo, pero sila ay bulang Kristo. Sa salitang Grego, pseudo-Christo, false Christ. Dito po sa Mateo chapter 24, dito po sa verse 23 hanggang verse 25, then if anyone says to you, look, here is Christ, or there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. So mga tinsinti sinabi ng Panginoon na magkakaroon po ng mga bulang Kristo at gawin ito bulang mga propeta kanya. Meron din pong babala tungkol sa mga bulang apostol o pseudo-apostolos sa salitang Grego. Ito po sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang dahilan kung bakit si Apostle Paul hindi tumanggap ng upa sa mga kapatid sa iglesia sa Korinto para hindi siya mapagkamalan na katulad ng mga bulang apostol na ito. Dito po sabi rito sa 2 Corinthians chapter 11:13, dito po sa verse 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. So, ibig sabihin, meron din po mga bulang apostol sa panahon ng Bagong Tipan. At yung binanggit natin ngayon, false prophets o pseudo-prophetes.
false prophets. Meron din pong gano'n. Dito po sa Matthew, chapter 7, verse 15, ito po yung babala na ibinigay sa atin na kanila ng Panginoon. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. So ito, meron pong babala tungkol sa false prophets. At mga false teachers, pseudo-didaskalos, false teachers. Yung po salitang pseudo, yan ay false. Didaskalos, teacher. So, false teachers. Ibinasa natin kanina, 2 Peter chapter 2, verse 1. Dito po sa mga false Christ, false apostles, false prophets, false teachers, ang kanilang problema ay ang kanilang pagkaturuan. Yung kanilang mensahe, ito'y mali. Sa kadong dahilan, sila po ay nagbibigay ng kapahamakan doon sa mga taong maniniwala sa mga ito. Yung naniniwalang sa mga bulang Kristo bago dumating ang pagkasya Jerusalem, o yung mga mula mga apostol na nasa Korinto, yun po ay mga kapahamakan na nagdadala sapagkat sila hindi nagtuturo ng tamang aral. Ang danger, panganib sa mga itong bulang mga ito ay sa kanilang mensahe. Ito po ay taktika ni Satanas. Nagtatagpo ng iglesyang Panginoon. Anong ginawa ni Satanas? Nagtatag rin siya ng kanyang iba-ibang denominasyon. Para bang may tunay na iglesia at mayroon ding counterfeit o mga fake na mga iglesia, gawin din po sa ganitong mga binabanggit natin. Gumawa rin po siya ng mga counterfeits o mulaan kanya. So yung kailang danger, false teachings, false messages, false doctrines, iti magdadala ng kaluluwa sa kapahamakan. Yun po ang nakakatakot sa mga bulang mga ito, mga kapatid. Kaya doon po sa binanggit natin kanina sa 2 Peter chapter 2 verse 1, kung paano nagkaroon ng mga bulaang propeta sa panahon ng bansang Israel, magkakaroon din po ng bulaang mga tagapagturo sa iglesia. Hindi po ang magtuturo na malingaran na galing sa labas na nakakatakot minsan, kundi mga misyong nasa loob na nagtuturo ng mali. Sapagkat hindi mo isipin na sila nagtuturo ng mali. Lalo kung ating silang pinagkakatiwalaan at sila'y ating kilala. Meron tendency na paniniwala natin sila. Kasi mas nakakatakot yun. Kung tutusin. Dahil kung ang denominasyon nagtuturo sa atin, hindi na tayo maniniwala dahil alam po natin sila yung denominasyon nagtuturo ng maling aral, definitely hindi tayo magtitiwala sa kanila. Pero kung galing sa loob, false teachers, among you, kanya eh. Sabihin sa loob ng iglesia ay magkakaroon ng mga bulaang tagapagturo. Doon si Apostle Pablo po ay nagpapaalam na sa mga elders na taga-Efeso, nagbigay din po siya ng babala. Ang warning niya ay danger galing sa labas at danger galing sa loob. Danger from without or from outside and danger from within. Yung salitang without, naging kahulugan po natin ni wala. Pero ang isang kahulugan ng without galing sa labas. Opposite of within galing sa loob. So, tignan po natin sa Acts chapter 20. Dito po sa verse 28 hanggang verse 31. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Also from among yourselves men will rise up, speaking perverse things, to draw disciples after themselves. Yung salitang perverse, sa aking meron pong margin, misleading. Maling turo. So tignan nyo, mga elders na galing sa loob ng iglesia na magtuturo ng maling aral. So from without and from within. So yun po, nakakatangal po rin ito. Saka siyempre, kung elders yan, elder yan nagtuturo, at ikay miyembro sa iglesia na yon,
most probably, hindi ka magsususpecha, nagtuturo sila ng mali. You will trust. Siyempre, dahil sila ay Kristiyano ka natin. Pero yun ang problema doon. There is danger from within, there is danger from without. So ito pong makikita nating delikado sa mga false teachers. Yung problema po sa mga Kristiyano, meron po isang kilalang American preacher na nagsabi na ang false teacher is false when he is insincere or dishonest. So in other words, even if a preacher will teach a false doctrine, if he is honest and sincere, he is not the false teacher. That's false. Hindi totoo yun. False teacher has nothing to do with the sincerity or honesty na nagtuturo. Ang false teacher deals with a false message. Kaya tinatating false teacher dahil nagtuturo siya ng mali. Yan ang basihan ng pagtawag natin ng false teachers. Marami po tayo makikita. Kahit po sa mga false prophets. Papunta tayo sa Deuteronomy chapter. Meron din basis para malaman ng bansang Israel kung sino ang mga false prophets sa paanong paraan. Ito po ang sabi na dito sa Deuteronomy chapter 18, verse 22. When a prophet speaks in the name of the Lord, or Lord, L-O-R-D capital, YHWH, Yahweh, Jehovah, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken, the prophet has spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. So it's a pretty false prophet. Yun ang basis nila. What is the basis for the false prophet? Kung sinasabi ng propeta hindi nangyari, he is a false prophet. So yung sabihin, ang determination ng pagiging false prophet ay doon sa sinabi niya. Nagsabi siya ng isang bagay na hindi nangyari kanya. Therefore, he spoke presumptuously. Hindi siya inutusan ng Diyos na sabihin niya yun. So he is a false prophet. Ganun din po sa false teachers. A false teacher is determined by his message. Kung ano yung tinuturo niya. Kung ito'y nagtuturo ng mali o taliwas sa kalooban ng Diyos, then he is a false teacher, whoever he is. Yun ang tandaan natin. Kasi minsan, masyado tayo nagtitiwala sa mga kilalang mangaral, o batikang preacher yan, sabi natin. Wala tayong pakialam kung batikang preacher. Ang pinag-uusapan, ito naman tinuturo niya. Sabi nagtuturo ng tama o nagtuturo ng mali. Does he teach the truth or error? Yun ang problema, yun ang determination, whether he's a true teacher of the gospel or a false teacher. Tingnan po lang sa ang mismong Biblia. Sa 1 John chapter 4, paano natin malalaman na sila yung mga false prophet o false teachers? Pareho lang po yun. If you are a prophet, you're teaching. If you're a false teacher, you're also teaching. Makikita natin. Dito po sa 1 John chapter 4, ito rin natin makikita ang salitang spirit. Spirit is used also in the sense of a teacher. So mayroon one spirit. Sa Ephesians chapter 4, we have one teacher. Yan ang Holy Spirit. Yan ang nagpahayag ng buong katotohanan. Dito sa 1 John chapter 4, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. Hindi ito pinag-uusapan yung mga spiritual o hindi. Mga tao ito na nagtuturo. Because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Anong tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng Banal Espiritu? Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Yung pong dahilan ba't sinulat ni Apostle John ng kanyang mga sulat ay tungkol sa tinata Gnosticism. Ang paniniwala na ang laman ay masama. So, di maaari ng Panginoon ay dumating sa laman. Otherwise, siya'y masama. So, they are Gnostics. Ito yung marunong na tao. Pero sila laban sa mga sa katuruan, sila may katuruan ng katawan ay masama. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God.
And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Paano na nalaman na ito'y false teacher, false spirit, or false prophet? Because of their false teaching. Sa context na yon, false teaching about Christ not coming into the flesh. Ang katotohanan ng ating Panginoon, katabang tao. Yun ang maliwanag tinuturo sa John chapter 1, di ba? Na ating Panginoon ay nagkatawang tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So sabi rito, the Word became flesh. So ating Panginoon ay katawang tao. So siya dumating, meron siyang katawan. Dahil siya nagkatawang tao, di ba? So makikita natin. Sabi rin po ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 7, ang determination ng mga false prophets, false teachers, ay sa kailang bunga, fruit. Ang sabi ng iba, sa kailang pag-uugali, hindi na sinasabi ng Panginoon. Hindi pag-uugali sinasabi ng Panginoon, kundi siya kailang turo kanya. Sabi po natin sa 1 John, chapter 7, verse 16, you will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? So verse 20, therefore by their fruits you will know them, by their doctrine, by their teaching. Yun ang determination, mga kapatid. Sa 2 John 9, ganun din. Pagka isang tao dumating sa atin, didalang aral ni Kristo, is a false teacher. Huwag natin siyang tanggapin, huwag natin siyang paniwalaan. Tingnan po niyo salitang yun po. Bakit? Minsan, dahil kilala natin yung mga aral, kahit nagtuturo pa ng mali, tinatawag natin. Dito po sa 2 John 9-11, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He will abide in the doctrine of Christ as both the Father and the Son. Ilan yung susunod? If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him. For he who greets him shares in his evil deeds. So, paano yung sinasabi rito ni Apostle John? Yan naman, false teacher. Hindi na tinuturo ang aral ng Panginoon. Ibang kailang tinuturo. Ito rin po sa 2 Timothy, chapter 2, 17 to 18. Ganito rin makikita natin. Ito yung mga taong bulaang tagapagturo na nagtuturo sila ng isang aral na taliwas sa salita ng Diyos. So 2 Timothy, chapter 2, 17 to 18. And their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort. We have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. So, anong determination? Doon sa kailang aral. Ito po, isang dalawang tao na ito, ang pangalan nila si Hymenaeus and Philetus. Nagtuturo, natapos na yung pagkabuhay na maguli. And they overthrow the faith of some. Yun ang delikado doon. Na sinisira ang pananampalataya ng iba. Pag naniwala sila sa maling aral. Pag naniwala tayo sa maling aral, hindi tayo maliligtas. Mula ang Diyos sa atin. Dahil nung babalikan po natin 2 John, verse 9, isang kapitulo lang, isang kabanata lang po kasi itong 2 John pong ito. Sabi rito sa verse 9, whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Kung hindi natin pinaniniwalaan niya ni Kristo, wala Diyos sa atin. So wala tayong kaligtasan. So ito po ang dapat natin bigyan pansin. Ito yung danger ng tinatawag nating false teachers. Yung kanilang itinuturo ang nag-identify sa kanila na false teachers.
Mali po yung kaisipan that because of their honesty, sincerity, sila yung mabuting tao, kaya kahit sila nagturo ng mali, hindi pa rin sila false teachers. Makikita natin, napatunayan po natin dito, it is the teaching that determines whether a teacher is false or true. Yung makikita natin. Magbigay po tayo ng examples. Sa plano po ng Diyos sa kaligtasan, maliwanag po sinasabi ng Biblia. Kailangan tayo makinig sa mensahe ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing the word of God or the word of Christ. Kailangan tayong sumampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it's impossible to please Him. Ganyan. Kailangan tayong sumampalataya sa Ebanghelyo. Kailangan tayong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Sa Acts chapter 2 verse 38, kung magtanong po yung mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon, mga Ginoo, mga kapatid, ang gagawin namin. Sabi dito sa pagsimula tayo sa Acts chapter 2 verse 36 hanggang verse 38, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart. So, yung nasaktan ng kanilang mga puso. And said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ang gagawin namin. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So sila pinagsisisi. At kailangan nating ipahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng ating bibig. Sa Romans chapter 10, 9 to 10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you'll be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, kailangan nating ipahayag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating bibig. At kailangan tayo mailubog sa tubig o mabautismuhan. Sa Mark 16 verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yun ang katotohanan. What does false teachers preach? At sabi nila, we are saved by faith alone. Baptism does not save. Yun po yung false teaching. Pag may nagturo ng gano'n, kahit ano pa ang kanyang kapait, however sincere he is, however honest he is teaching a false doctrine, believing that you'll be saved by faith alone. Yun po tinuturo ni John Calvin, at ito po ipinaniwala ng maraming mga tao. Maraming denominations believe that you are saved by faith alone. That is false teaching. And whoever teach that is a false teacher. Dahil ang tinuturo niya ay mali. Ganyan din po sa pagsamba, for instance, sa worship. Maniwalag po ang tinuturo sa atin sa pagsamba. Meron pong pattern of worship na dapat nating sundin. There is teaching, pagtuturo, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine. No po sa Acts chapter 2 verse 42. Ito po yung mga naulang mga Kristiyano, yung mga unang nabautismuhan, yung mga unang naidagdag sa iglesia ng ating Panginoon, sila nagpatuloy sa turo ng mga apostol. They continue steadfastly in the apostles' doctrine. No sa Acts chapter 20 verse 7, na si Apostle Paul ay nasa Troas at sila po'y sumasamba sa unang araw sa linggo. I-preach. So may pangangaral na ginawa si Apostle Paul. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. So Paul preached in Troas until midnight. So sa ating pagsamba, may pagtuturo, may pangangaral. Then there is fellowship or giving. Ang salitang fellowship, koinonia, means common sharing. Pag tayo po'y nagbibigay sa church treasury, that's common sharing. So, fellowship is giving. Sa Acts chapter 2, verse 42, sinabi, they continue steadfastly in fellowship. Kanya. Alam niyo, mayroon ng ibang ibig sabihin ng fellowship ngayon.
Fellowship in the scriptures is always spiritual fellowship. It's always spiritual common sharing, spiritual common participation. Yan ang makikita natin. All spiritual. In Acts chapter 2 verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Koinonia. Ito yung pagbibigay. Sa 1 Corinthians chapter 16, it was revealed by the Holy Spirit to Apostle Paul that our giving is done every first day of the week. Basahin natin. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the church of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So meron pagbibigay. That's fellowship. Or koinonia. There is prayers. They continue steadfast in the apostles' doctrine, fellowship, and prayers. Right? Panalangin. Ito yung panalangin behalf of the congregation. Hindi po ito personal prayer ng isang tao na nanalangin. It's preaching for the congregation. Para may pakilalang kagustuhan, pagpupuri sa Diyos bilang isang kongregasyon. Then there's the breaking of bread. Or, in other words, the Lord's Supper or communion. Kung babalik tayo sa Acts chapter 2, verse 42, they continue steadfastly in breaking of bread. The phrase breaking of bread in the scriptures can mean two things. Breaking of bread meaning a common meal, or breaking of bread meaning the Lord's Supper. As a synecdoche, makita natin. A part is spoken for the whole. Tandaan natin, the Lord's Supper consists of two parts. Eating of the unleavened bread and drinking of the fruit of the vine. So dito po synecdoche, breaking of bread, referring to the whole Lord's Supper. Kanya. So sa Acts chapter 20 verse 7, ito yung ginagawa every first day of the week. Basahin po natin. Ulitin natin basahin. Sa Acts 20 verse 7, now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. On the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Ito rin po ang dahilan bakit during the pandemic, hindi ako naniniwala that families can break bread in every house. So they can serve the Lord's Supper in their respective homes as family. That's not scriptural. They have to come together to break bread. Yun ang sinasabi sa Biblia. So when in Lord's Supper, then they're singing. Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and with grace in your hearts to the Lord. They're singing. Meron po papuri sa pamagitan ng pag-aawitan. And din po sa Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So merong pag-aawitan, ng pagpupuri sa Diyos. Now that's the truth about worshiping in spirit and in truth. Yun ang ginagawa. But false teachers are teaching that we can use instrumental music in worship. That is false teaching. Wala tayong mababasang gano'n. We cannot read in the New Testament that instrumental music is used in worship. Now we can use instrumental music at home, playing secular songs, but we cannot use instrumental music in praising God in the church, in the assemblies of the saints. Wala yun. So when you begin to teach, when you teach that you can use instrumental music in worship, then you are a false teacher. Dahil nagtuturo ng mali. However sincere or honest you are, hindi pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan, ano naman tinuturo mo? Tama ba o mali? So tayo mga kapatid, kung nagtuturo ang isang preacher, hindi natin kailangan tanggapin kaagad. We are not required to accept everything that the preacher is teaching or preaching. We have to determine whether his teaching is true or not by searching the scriptures. Dito po sa Acts 17 verse 11, the Jews, these are not even Christians. These are the Jews in
Berea. Sabi niya, basahin po natin. Sa 6:17-11, ito ang babasa natin. These were more fair-minded or more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with a readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Hindi na dapat natin tanggapin yung napapakinggan natin. Kailangan natin tignan kung atin napakinggan tama o hindi. Ito po yung danger pag hindi natin ginagawa yan. We can be deceived. Matadaya tayo kung nagtuturo ng mali, nagsasalita, ay hindi natin tinitiyak kung tama o hindi, kaya sinasabi. So ito makikita natin. So balik po tayo, let's go back to the concept or teaching that the false teacher, even if his message is false, if he has a good head or honest heart, sincere, then he is not a false teacher. Yun po, this was nung 2000, this was being taught by Christians. Sabi nila, basta a teacher whose heart is good or honest, is sincere, even if it is teaching a false doctrine, we cannot call him a false teacher. So, a false teacher is one who teaches false doctrine who is dishonest. Paano naman natin malalaman yun? Well, pansinin po natin, yung mga tao na nagtuturo ng mali, they were sincere. Actually, they were sincere in thinking that their teaching is true. Kung pupunta tayo sa Matthew chapter 7, itong mga taong ito, by necessary inference, they were honest and sincere doon sa kailang pinaniniwalaan, bagamat ang kailang pinaniniwalaan ay mali. Bakit? Natin masasabi yun. Dito po sa Matthew 7 verse 21, these people called Jesus Lord. Called Jesus Lord, mga kapatid. Sa verse 22, many will say to me that day, Lord, Lord. So, tinatawag lang Panginoon ng ating Panginoon. Pero ang problema, they were doing things not authorized by the Lord. But sa verse 22, many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? They did these things in the authority of Christ as they thought to be. Hindi sila gano'n. And these people were expecting that they will go to heaven. Kasi pinagmamalaki nila kailang ginagawa. But then they were lawless. Dito po sa aking Biblia sa New King James. And then I will declare to them, sabi ng Panginoon, I never knew you, depart from me, you practice lawlessness. Dito po mga taong ito, di natin masasabing they were sincere kasi pinagmamalaki nila sa Panginoon ang kailang ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Yet, hindi sila maliligtas. Dahil ang kailang tinuturo, pinaniniwala at ginagawa ay hindi kalooban ng Diyos. They are lawless. Kailangan kasing gawin natin lahat ng mga bagay sa otoridad ng ating Panginoon. Kasi dito sa Matthew chapter 28, verse 18, lahat ng authority, otoridad, ay binigay na sa ating Panginoon sa panahon na ito. Sayin natin sa Matthew 28 verse 18. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So larangan ng kaligtasan, ang lahat ng kapamahalan nasa ating Panginoon. So kailangan natin gawin ang lahat ng mga bagay sa otoridad ng ating Panginoon. For instance, si Apostle Paul in rebuking the Corinthians, having division, sabi niya, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, in the authority of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
in the name of the Lord. Kahit po sa pagdidisiplina isang kapatid na nagkasala, ganoon din sa verse 1 Corinthians chapter 5 verse 5, deliver such a one to Satan. Verse 4, magsimula tayo sa verse 4. The 1 Corinthians chapter 5. In the name of our Lord Jesus Christ, in the authority, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Lahat ng mga bagay na gagawin natin should be in the name of the Lord. Hindi yung sinasabi sa pangasasalita mo, oh, in the name of the Lord. Hindi ganon. We do it in the authority of the Lord. Yun nakita natin. Sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. In the name of the Lord. In the authority of the Lord. So kahit makita natin, kung sincere man yung tao, pag maling tinuturo niya, delikado yun. Delikado po yun. Makikita po natin dito sa kasalukuyang panahon, ayun po naniniwala sa mga nagtuturo ng maling aral, naniniwala sila. Tama yung sinasabi ng nagtuturo nyo. They perceive the teacher to be honest and sincere, kaya naniniwala sila. Kaya makikita na delikado po yan. With the false teacher, kahit na siya sincere, etc., mahiwalay ka pa rin sa Diyos. So yung kaisipan na wala sincere yung tao at nagtuturo sa maling aral at pinaniwala mo siya, hindi ka mahiwalay sa Diyos, hindi totoo yun. Mahihiwalay ka pa rin. Ang danger ay yung maling aral. Hindi yung sincerity, honesty na nagtuturo. Siyempre, kung mali na yung aral, dishonest pa, in the first place, mali yung turo. Yun ang magbibigay ng panganib sa iyo, mga kapatid. Kaya, danger yan. If you begin to trust and believe a false teacher without investigation, then you're blind. You're a blind follower. Delikado ka doon. If you're a preacher, and you are led by a false teacher without investigation, delikado ka doon. Hindi lang ikaw delikado yung pati tuturuan mo delikado. Sa 1 Timothy chapter 4, hindi ba mga kapatid? Verse 16, hindi ko nagkakamali. Take it to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you'll save both yourself and those who hear you. Kahit kamag-anak mo pa yung tuturo ng maling aral, kahit anong relasyon mo sa kanya, kahit ama mo pa siya, hindi mo dapat paniwalaan kung maling tinuturo niya. Dahil delikado ka. If you believe a false doctrine because you trust the teacher that is honest and sincere, you're a blind follower. Okay, bulag na tagasunod. Dito sa Matthew 15 verse 14, and if the blind, a false teacher, lead the blind, a false follower, both shall fall into the ditch. Pareho silang mapapahama. Ito po ang delikado sa panahon, kahit sa buong panahon. Kahit nga pa nga doon sa first century, ito binabasa natin itong mga naisulat na ito, hanggang sa panahon natin ngayon. The tendency to trust a false teacher because you perceive him to be sincere and honest, or you have a relationship with him, delikado po yun. That's false. You're a false follower. You're a blind follower. Kailangan nating investigahan ang bawat itinuturo kung tama o mali. Then that's the safe way. Makita natin. Maraming mabibiktima. Minsan, barkada na lang yun. Dahil magkabarkada, kahit mali pa ng turo, okay lang kasi barkada niya. Kaibigan ko kasi siya niya. Hindi ito pinag-uusapan sa barkado kaibigan. Ang pinag-uusapan na kung tinuturo. Totoo ba yung tinuturo o hindi? Kaya may baliktad naman. Paano kung isang what if a
is a teacher is teaching the truth, but he is insincere or has a sinful attitude, is he a false teacher? Hindi siya false teacher. Dahil ang determination natin ay kung ano tinuturo niya. Hindi yung kanyang sincerity o yung kanyang attitude. Tingnan po natin sa Philippians. Kung ang tinuturo niya yung tama, technically, is not a false teacher. He may have a sinful attitude or immaturity, pero kung tama tinuturo niya, hindi natin pwede sabihin na siya false teacher. Hindi siya maliligtas kung gano'n ang kanyang kalagayan, pero yung tuturuan niya maliligtas. Dito sa Philippians chapter 1, 15 to 16, ito po ating mababasa. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. So dalawang klase ito. They preach Christ. Yung salitang Christ is a metonymy. Paul was speaking about Christ, but is actually referring to what Christ is teaching. Metonymy po yan. Some indeed Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. So they are teaching the truth. Ang problema, they have different motives. Yung isa from goodwill, yung isa from envy and strife. Verse 16. Ito po, makikita ninyo, ang nagsulat, alam natin nagsulat ay isang Hudyo. Laging sinasabi ito, the Jews, they always use parallelism. They repeat things to emphasize. Sa verse 16, the former preached Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my change. Ito yung mga kaawin ni Pablo na nainggit kay Pablo. Oh, kami naman, si Pablo, wala na tayo naman. Ganon. From envy, verse 17, but latter out of love. Meron silang tunay na pagmamalasakit, knowing the time appointed for the defense of the gospel. So ito yung attitude ng pangalawa. Wala na siya passion po. Pero kailangan pa rin nating pagtagulang yung Ebanghelyo. So yun ay tamang attitude. Diba? So dalawang attitude dyan. Yung isa, a sinful attitude. Yung isa, sincere, but they are both teaching the truth. So ano sabi ni Apostle Paul sa verse 18? What then? Sabi ni Pablo, ano ngayon? Ganyan. Ano ngayon kung yung iba tinuturang katotohanan na mali ang kailang motibo, o yung iba naman tangang motibo, ano ngayon? Ganyan. Well then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and will rejoice. Dahil ba't kahit na ano pang motibo na naaaral kung itinuro yung Ebanghelyo at may naniwala, ang mga yun ay maliligtas. So, si Pablo ay natutuwa. So, hindi siya false teacher in that regard, di ba? Maaari meron lang siyang kakulangan sa kanyang sarili, o sa kanyang motibo, pero hindi pa rin siya masasabing technically a false teacher. So, ito pong pinag-uusapan natin ay mahalaga. Kasi, from our own observation from history, mayroon pong mga pangyayari na may mga nagturo na maling aral. And first of all, it brought division among the brethren. Secondly, they brought the souls of brethren into danger. Nakapahama dahil sila nagtuturo o tumanggap ng maling aral. Ito delikado. A false teacher will not reveal himself as a false teacher. Kaya sabi ng ating Panginoon, they will come in sheep's clothing. So very deceptive. Hindi siya sabihin ng isang bulang tagapagturo na siya bulang tagapagturo. Otherwise, sino maniniwala sa kanya? So there's deception. Pero ang problema rito, yung mismong false teacher ay mapapahama. Pati yung tinuturuan niya ay mapapahama. The first, sa Galatians chapter 1, verse 8, yung po nagtuturo ng maling ebanghelyo, that's false teaching, di ba?
Ano mangyayari sa kanya? Sila yung susumpain. Galatians 1:8, but even if we, kahit apostol na nga kita nyo, may nagsasabi, ba't ikang preacher dapat nating paniwalaan? Ito, apostol na nga ito Mas batikan ng mga apostol sa pinakabatikan ng mga aral sa panahon natin yun because they were inspired by the Holy Spirit. But if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. You will be accursed. Yung nagtuturo ng ganung maling ebanghelyo ay mapapahamak. Siya ay susumpain ng Diyos. Sino 2 Peter chapter 2, verse 1, makibasahin po natin ulit. Itong ating mababasa. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them. So when you teach a false doctrine, you are denying the Lord. Di ba? Sinisira mo kanyang otoridad Even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. It will bring swift destruction to the false teacher. So hindi siya maliligtas. So, ganoon din po yung sumusunod sa kanila. Those who follow blindly what a false teacher is teaching will also bring to themselves destruction. Balik po tayo sa Matthew 15 verse 14. If the blind guide the blind, both shall fall into the pit or into the ditch. Mahuhulog kayo sa kanal. Masakit yun. Ibig sabihin, mapapahamak kayo, masasaktan kayo pareho kanya. Sa pareho hindi maliligtas. Sabi ko sa simula po ng ating pangangaral, delikado po yan. Niniwala tayo sa isang obviously na maling turo, tapos blindly sumusunod tayo dahil sikat yung mangaral na yon, batikan yung mangaral na yon. Hindi ang sinasabi mo, hindi nagsasabi na nga, hindi alam sinasabi niya. Hindi mangaral ang pinag-uusapan dito. Ano tinuturo niya? Ano tinuturo niya? Yung teaching ang mahalaga. Dahil kung naniwala tayo ng tama, maliligtas tayo. Kung tayo naniwala mali, hindi tayo maliligtas. So, wala tayong pakilang batikan o otherwise or whatever. Kung itinuturo niya mali, delikado yun. Delikado po yun. Delikado pag turo tayo ng maling araw. So, delikado ang mga bulang tagapagturo. We have to be, sabi nga po, magbantay po tayo. Dito po sa 1 Peter chapter 5, dapat ganito ang ating attitude. Sa panahon natin, nakita na natin ang history, yung mga kapatid na nagturo ng maling aral noong nakarang panahon, sa institutionalism, gagdag ng instrumental music, premillennialism, etc. May napaniwala yung mga yan. So, yun ang delikado ko, mga kapatid. So, kailangan tayong magbantay ganyan. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ginagamit sa Satanas ng mga false teachers para maligaw niya ang mga tao at mawala sila sa kaligtasan. Kung ikaw hindi pa Kristiyano, parang hindi ka na maging Kristiyano. Kung hindi mo napakinggan ng Ebanghelyo, hindi ka maliligtas. Kung Kristiyano ka na ganoon din, para kayo mapahamak, katulad ni Satanas. So, si Satanas mo gusto niya magkaroon ng kasama sa impyerno. Kaya ngayon, may susugo siya ng kanyang mga ministro. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 11, may mga ministro si Satanas. At may ministro si Satanas sa mga kapatid. Unfortunately. Dito po sa 2 Corinthians chapter 11, basahin po natin, sa verse 15, therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness,
whose end will be according to their works. Kasama na po yung turo nila. Pero mayroon din ministry sa Satanas. At hindi mo ka maaalata yan. Yun po delikado dyan. So, paano ang ating security net? Yung turo. Kailangan alam natin yung turo. Ano bang itinuturo niya? Yun ang safety net natin. Ano bang itinuturo nila? Ano itinuturo nila? What is their teaching? Anong mali sa tinuturo nila? Yun ang dapat natin bantayan. Di ba nagbubulag-bulagan sa mga kapatid? Kayo rin ang mapapahama. Pag nagbubulag-bulagan kayo at hindi kayo tumitindig sa katotohanan at abala ng maling aral, kayo rin ang mapapahama. Kahit ano pang estado niya sa mga kapatid sa panahon na ito, kilala pa kayo at may respeto kayo ng mga kapatid, mapapahamak pa rin kayo kasama ng mga tinuturuan nyo. Kaya kailangan mag-ingat po tayo sa maling tagapagturo. Especially sa mga kapatid. Yan ang pinakadelikado, hindi halata eh. Kapatid eh. Alam mo lang, isipin mo naman na kapatid ay dadaling ka sa kapahamakan. Pero unfortunately, may nangyayaring gano'n. Nahihula na nga sa ni Pablo yan, di ba? Ito rin po sa 1 Timothy chapter 4, kaya nga po may lumabas sa katotohanan. Dahil nadaya sila na maling aral. Ito is 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, verse 3. Now the Scripture expression says that in the latter times, some will depart from the faith. So ito yung mga dating Kristiyano. Giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So, nadaya sila ng maling aral. So, possible rin na tayo madaya ng maling aral if we do not take care, hindi tayo nag-iingat, hindi tayo nagiging sober or vigilant, madadaya tayo. Alam po ninyo, ganun talagang kasaysayan ng mga tao ng Diyos. Through the centuries, through history, ganun ang mga tao ng Diyos. Hindi sila marami, kakaunti lang ang maliligtas. Tandaan po natin, when the Jews were led to captivity in Babylon, hindi lahat ay bumalik. It was only a remnant who returned. Dahil sila lamang ang nagsisi sa panahon na yon. Marami ang hindi nakikinig sa Diyos. Ito po inabanggit natin kagabi, ulitin natin ngayon sa Isaiah chapter 57. Tingnan po ninyo. Dito po sa verse 15 hanggang verse 21. For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Ito po yung mga nagsisisi. For I will not contend forever, nor will I always be angry. Ang kausap na rito, yung kanyang bayan. Sa Israel. For the spirit will fail before me, and the souls which I have made. For the iniquity of his covetousness, I was angry and struck him. I hid and was angry, and he went on backsliding in the way of his heart. I have seen his ways, and will heal him. I will also lead him, and restore comforts to him and to his mourners. So, nangyari, dinala ng Diyos ang Israel sa pagkalipin, pero ibabalik din niya sa kanyang lupain. Yun ang sabi niya. I create the fruits of the lips. Peace, peace to him who is far off, and to him who is near, says the Lord, and I will heal him. But the wicked, ito yung mga hindi nagsisi, are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. So, hindi nagsisi, hindi sila nakabalik. Siguro nagustuhan na nila lupin ng Babylon dahil 70 years sila naging alipin doon. So, may naipanganak na doon. Wala lang silang knowledge sa bansang Israel. Wala lang silang pagmamalasakit. Katulad po sa panahon natin ngayon, pagka ikay nag-migrate sa US, meron ka ng anak na may mga anak mo doon na naipanganak,
ay lumaki na sila doon, wala na silang interest. Pilipinas, hindi nila alam ang Pilipinas. So, ganun din siguro nangyari sa Israel. Doon sila nakabalik. At hindi rin nagsisi. So, yung nagsisi lang ang nakabalik. So, remnant. Pagdating ng Panginoon, yun ang remnant ng Diyos. Pagdating ng Panginoon, yung remnant ng remnant na yon na naniwala sa Panginoon. At sa panahon natin ngayon na maliligtas, yung remnant ng remnant pa rin. Kakaunti nga tayo. Tapos meron pang division. Because only the remnant will be saved. Itong talagang nagmamalasakit sa Diyos. So yung mga mag-ingat po tayo sa false teachers. Doon tayo po ay God-fearing. And when we care for our souls, we care for the souls of our brethren, we need to study the scriptures. Pag-aralan natin ang Biblia. Kung tayo po ay isang nangaral, kailangan nating pag-aralan ang Biblia. We have to search the scriptures. Alam po yan si, nung nakilala ko po si Jim Pottermore, bago pa niya dumating, tinuro niya, hindi ko pinaniniwalaan. Sabi niya sa akin, nagtanong ko sa kanya, I asked him, how can you battle false doctrines? Sagot niya ganito, study the scriptures. The scriptures will always have answer for every false doctrine invented by man. So, tama siya. On that sense, he was correct. We need to study the scriptures. We have to master the scriptures. Kapagkat ito ang ating panlaban. Ito ang ating panlaban. Sa Ephesians chapter 6, anong panlaban natin sa maling aral? Anong panlaban natin? Salita ng Diyos. So we need to study the scriptures. Huwag lang tayo basta naniniwala. So sino man nagtuturo, nagpapakilala sa isang maaral na Ebanghelyo. So 6:6 verse 17. Ito po mababasa natin. Ano po? Dito po sa verse 17 ng Ephesians chapter, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun ang panlaban natin sa maling aral. Wala lang iba. Hindi tayo politiko that we will make diplomacy as the tool. Hindi, walang diplomacy dito. We have to fight, contend for the faith once for all delivered to the saints. There is no diplomacy whatsoever. Walang compromise pagdating sa Ebanghelyo. So we need to search the scriptures. Katulad ng ginawa ng mga Udyo na taga-Berea. Hindi mga Kristiyano yun. They were Jews. They were interested in the truth. They listened to Apostle Paul. They received what Apostle Paul preached, but they still search the scriptures to see whether those things were so. Totoo ba sinabi ni Apostle Paul o hindi? Oh, ang galing niya magsalita. Totoo ba sinabi niya? Para natin malalaman? By the scriptures. So beware of false teachers. Meron. Sa atin, meron. Marami. Mag-ingat tayo. Because our souls also will be in danger pag naniwala tayo sa mga nagtuturo ng maling aral. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong pakikinig sa gabing ito. Hindi po tayo magsasama sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ako po ay hindi po ako nag-aral bilang mangaral. I was not trained in a Bible school, so-called. Hindi ako nag-aral sa ganyan. Ako ay nag-aral sa isang universidad na a Catholic university. I was trained to be an economist. So wala akong plano maging mangaral actually. Pero nakita ko ang kahalagahan ng pangasalita ng Diyos. Ang paano ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Hindi tayo nagliligtas, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So maraming salamat muli mga kapatid sa inyong pakikinig sa gabing ito. Yung pong mga bumati, hindi ko malakas. Meron po good evening kanyo, pero hindi ko mabasa. Ito lang po sa cellphone. Si Brother John Bautista kanya, good evening. Rafael Ortiz, good evening to all. Arman Olino, good evening, Brad, at sa mga kapatid. Sino pa? Meron na rito.
si Ruford. Magandang gabi po, Brad, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Amelin Ferrer Lacambra, good evening po. Jeffrey Minyao Alodo, maayong gabi, Brad. I'm watching from Lumbal, Zamboanga del Sur. Alahay po na. Lerito Teroliza, na ibang Arabi kada kay amin kakabsat. Ito po Ilocano. Ibig sabihin, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Jojo Campo, ito po yung taga-Dubai. Good evening po. Robert Capili, ito po yung sa malayong lupain, Mexico, Pampanga. Blessed evening po sa lahat. Stephen June Carpintero, maayong gabi mga ison, taga Cagayan de Oro. Tapos si Hope Itdang, magandang gabi kapatid sa lahat ng viewers. From my family and brethren here in Relocation Church of Christ and Ginatilan Church of Christ, Kidapawan City. Kidapawan po, sa North Cotabato po yan, maraming mga, hindi ko lang, South Cotabato po, sa North Cotabato tayo, maraming Ilocano dyan po. Maraming Ilocano sa Mindanao, especially sa lupay ng North Cotabato, at sa maraming lugar sa Mindanao, maraming Ilocano dyan. Kasi yung mga unang settlers noong unang panahon, nanggaling sa Luzon, mga ano po yan, mga Ilocano po yan. Come, let us all unite to sing. God is love. Let heaven and earth their praises bring. God is love. Let every soul from sin awake, each in his heart sweet music make. And sing with us for Jesus' sake, for God is love. God is love. God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. Oh, tell to earth's remotest bound, God is love. In Christ we have redemption found, God is love. His blood has washed our sins away, His Spirit turned our night to day. And now we can rejoice to say that God is love. God is love. God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. How happy is our portion here, God is love. His promises our spirits cheer, God is love. He is our sun and shield by day, our help, our hope, our strength and stay. He will be with us all the way. Our God is love. God is love. God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. True-hearted, wholehearted, faithful and loyal, King of our lives, by thy grace we will be. Under the standard exalted and royal, strong in thy strength we will battle for thee. Peal of the watchword, silence it never, song of our spirits, rejoicing and free. Peal of the watchword, loyal forever, King of our lives, by thy grace we will be. True-hearted, wholehearted, fullest allegiance,
yielding its forth to our glorious King. Valiant endeavor and loving obedience, freely and joyously now would we bring. Peal of the watchwords, silence and never, song of our spirits rejoicing and free. Peal of the watchword, loyal forever, King of our lives, by thy grace we will be. True-hearted, whole-hearted Savior, all glorious, take thy great power and reign there alone. Over our wills and affections victorious, freely surrender and wholly thine own. Peal of the watchwords, silence and never, song of our spirits rejoicing and free. Peal of the watchword, loyal forever, King of our lives, by thy grace we will be. I've a home prepared where the saints abide, just over in the glory land. And I long to be by my Savior's side, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. I am on my way to the mansions fair, just over in the glory land. There to sing God's praise and His glory share, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. What a joyful thought that my Lord I'll see, just over in the glory land. And with kindred saved there forever be, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. With the blood-washed throng I will shout and sing, just over in the glory land. Glad hosannas to Christ the Lord and King, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band, just over in the glory land. Just over in the glory land, there with the mighty host I'll stand, just over in the glory land. Dapat doon tayo makarating po sa glory land po, yung langit. Kaya mag-ingat po tayo sa mga walang tagapagturo, baka hindi tayo makarating sa glory land. So maraming salamat po muna-una sa Diyos sa pagkakataon na ito na ibinigay sa atin na makapag-aral po sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay nasa area ng Angeles City, ito po Angeles City po ay actually ito po ay malapit sa maraming lugar
San Fernando City, Mabalacat City, Magalang, Porac, Panga. Kung kayo po malapit, nandun kayo mismo sa Angeles City, ano po, kung gusto po niyong makisama sa amin pagpupuri at pagsamba sa Diyos, ang aming address po ay Church of Christ, Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po sa SM Telabastagan. Doon po, malapit po sa lugar na yun. Sa likod po ng Panings, Butong Pakuang. Ang oras po ng aming pagsamba sa linggo, alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon. Yun po ang ating mga oras ng pagsamba sa araw po ng linggo. You are welcome na magsama sa amin. Kung kayo po hindi pa mang Kristyano, pag-isipan po natin at kailangan natin gawin ang pinag-utos ng Panginoon. Kailangan tayong sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay namatay, nailibing at nabuhay na maguli. Kailangan nating paniwalaan yun na yun ang paraan ng ating kaligtasan. Kailangan tayong magsisi sa ating makasalanang pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kailangan tayong ipahayag sa ating bibig na si Kristo ay anak ng Diyos. At kailangan tayong mabautismo na may lubog sa tubig para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kapag ginawa po natin yan, lahat po ng ating kasalanan buburahin ng Diyos at pagkakaroon tayo pag-asa ng buhay na walang hanggan at kailangan tayo maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. So ito po ang ating pag-asa gabing ito. Tayo po magtapos sa pamagitan ng maikling panalangin. Diyos Ama nasa langit, salamat po sa oras na inyong binigay sa amin, sa iyong salita na ipinahayag ng Espiritu Santo at naisulat sa aming Panginoon na matay para sa aming mga pagkakasala. Kayo po ay tunay na nagagalak na kami nagkaroon ng pribileyo na iyong maging anak at tawagin ka namin ang mga Diyos. Naway iwanan po namin ang espiritu ng pagkaalipin sa kasalanan. At kami po ay magpatuloy sa espiritu ng paglakad sa espiritu sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo sa daan ng iyong salita na siyang liwanag, ilaw sa aming mga paa, liwanag sa aming mga daan, upang kami po ay makarating sa langit ang aming tunay na tahanan. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala. Naway tulungan niyo kaming lumayo sa naman tukso, para kami magkasala at magkaroon ng hadlang ng paglilingkod namin sa iyo. Naibigyan niyo kami ng lasang loob na may pangalan namin ng Ebanghelyo. Ibigyan kami talino upang aming masagot ang bawat sagot na nagtatanong po sa pag-asa na sa amin. At sana magtagumpay po kami na buksan ang puso ng mga nakikinig at sumunod rin sila sa inyong Ebanghelyo. Naway kami po yung maging ilaw sa libutan at maging asin ng lupa. At tawarin po niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakamali. At ang mga bagay ito ay aming ining, tagilang pangalan si Kristo na yung Panginoon. Amen. Maraming salamat po, tayo mag-ingat. God bless.